Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang gabi dito sa atin sa Pilipinas at magandang gabi rin dyan sa atin sa Middle East. Alam ko po, hapon na po dyan or evening na. So, binabati ko po lahat ng around the world na kumusta na ang ating mga magigiting na OFW dyan. So, mga kabisnes, mga kapapi, welcome po tayo sa ating YouTube channel at gagawa po tayo ulit ng reaksyon natin o opinion natin. Bakit nga ba instead na paupahan itong bahay ni Kuya Bong ay nag-decide itong si Kuya Bong na ibenta na lang niya? So, bakit kaya? Ano kaya at ang dahilan? At bakit nakapag-desisyon na lang ng ganon si Kuya Bong? At mga kabisnes, mga kapapi, may isa pa tayong naalala, no? Itong upload ng ni Kagwang Wakiwak TV, Kagwang Wakiwak Official. Mayroon dang babae at nagkagusto dito kay Kuya Bong at yun daw ay ipapakilala nila dito kay Kuya Bong. Sino kaya itong magandang babaeng ito? Malalaman natin at salaysayin po natin sa inyo kung sino po yung babae na iyon. Actually, wala pa naman tayong nalalaman na pangalan kung sino siya. Pero, mayroon daw talagang ipakilala itong si Wakiwak dito kay Kuya Bong natin. So, well, mga kabisnes, mga kapapi, bago natin umpisahan o ipagpatuloy natin ang ating reaksyon, baka sakali hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at isali na rin natin ang notification bell para updated tayo sa aking mga nire-reaction ng video dito sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. So yun, proceed na natin mga kabisnes, yung mga chika-chika natin. So first thing, naalala naman natin nung nasa loob pa si Kuya Bong noon sa kulungan dito nga sa munisipyo dito, diyan po sa munisipyo sa may Caloocan, at ay nalaman natin na itong si Boss Wakiwak dinalaw niya itong si Kuya Bong at may sinasabi si Boss Wakiwak doon na mayon daw siyang ipapakilala na babae dito kay Kuya Bong. So medyo nakita naman nakalagay yung litrato ng babae doon sa vlog ni Boss Wakiwak, mga kabisnes. Kahit naman hindi natin sabihin, nakikita natin nandoon, So may itsura din ng babae, medyo bata pa rin naman. So yun ay talagang kumbaga sinadya nitong si Boss Wakiwak na talagang bigyan talaga ng pagkakataon itong si Kuya Bong na makahanap din naman siya talaga ng makakasama niya habang buhay. So yun na nga, sana magtagumpay tayo dito. Ipagdasal natin na ito ay totoo na, hindi ba? Na hindi na siya iiwan o hindi na siya lolokohin, hindi ba? But actually, mga kabisnes, wag tayong masyadong excited, hindi pa naman sila nagkita. Actually, ayon dito kay kabisnes, tumawag daw itong si Boss Wakiwak at nagpasabi sa kanya na mayroon silang ipakilala rito kay Kuya Bong. So, ayon dito kay kabisnes, wala naman daw problema kung gustong magpakilala, kung sakali man magkagustuhan sila, magkaigian sila ni Kuya Bong. Basta ang importante ay hindi lolokohin ng babae si Kuya Bong. Alam naman natin ang pinagdaanan ni Kuya Bong nang dahil lang sa babae, hindi ba? So, well, maganda ngang opportunity yun para at least itong si Kuya Bong ay tumino na talaga siya ng husto. Magbago na lang talaga siya ng husto, di ba? Kasi alam naman po natin na ang pagbabago ni Kuya Bong ay nakasalalay sa isang babae. Hindi ba, mga kabisnes, mga kapapi? Hindi ko naman sinasabi totally na magbabago siya nang dahil sa babae, di ba? Pero ipalagay na natin na medyo ganun nga, na may punto rin tayo doon na talagang
sana nga babae ang magpabagaw rito kay Kuya Bong, dahil yun naman talaga ang hangad niya, ang magkaroon siya ng kasama habang buhay. Diba mga kabisnes, mga kapapi? Hindi naman pwede natin yung hindi ipagkait, kasi ipagkait natin, kasi narinig na natin din yan, paulit-ulit sinasabi ni Kuya Bong na siya na lamang daw ang walang katuwang sa buhay, siya na lamang daw ang walang kasama sa buhay. At mabuti pa raw yung mga ibang mga kagwang ay may kasama na rin. So, mga kabisnes, mga kapapi, sana ipag-pray natin si Kuya Bong na itong babaeng ipakilala ni Wakiwak ay sana naman ay tanggapin si Kuya Bong ng buo at mahalin niya si Kuya Bong ng buo. Actually, hindi pa naman, wala pa naman nangyari, wala pa namang pagkikita. Pero ang sinabi ng ayon kay kabisnes, tumawag daw talaga ito si Wakiwak TV na may gustong ipakilalang babae kay Kuya Bong. So ito ang inaantay natin mga kabisnes, mga kapapi, kung sino itong babae, di ba? At sana naman totoo itong babae kay Kuya Bong, hindi nilolokohin si Kuya Bong, hindi ba? So i-proceed natin doon sa bahay nitong si Kuya Bong. Pinuntahan nga ito nila kabisnes, kumbaga binisita itong bahay. Kung ano ba yung talagang natanggal doon, ano ba talaga ang tinanggal ni Bong doon sa bahay niya at ibinenta niya. So in short, na pumunta nga sila doon at dating sila doon at tinignan nga nila at na obserbahan din ni kabisnes na yung bintana dito sa may lababo niya ay nawala na yung bakal, hindi ba inilagari nitong si Kuya Bong, di ba? So yun ang napansin ni kabisnes. So sabi ni ayon kay Mr. Kabisnes ano Bong, ipapaupa na lang natin ng 4-5 daw a month at para mayroon ding tao. Saka para din kasing iniwasan na ni Mr. Kabisnes na wag nang pumunta doon si Bong kasi mai-influensyahan lang siya ng kanyang mga barkada. Alam naman po natin yun at umamin itong si Kuya Bong na kung napapalasing na daw talaga siya ng husto, hindi daw titigil itong mga kaibigan niya, kung inuudyukan siya na maghanap ng pera na dagdagan yung mainom. So dito sa mga sinasabi ni Kuya Bong atay na kumbaga nilabas din niya ng yung totoo na dati ayaw naman talaga niyan sasabihin na nang dahil sa barkada, sabi niya hindi daw. Pero on that time na in-interview siya at yun nagsisisi siya. Kumbaga kung lasing na daw talaga siya, mas palasingin siya, pinapahanap siya ng alak. So yun na siguro ang naiisip niya, maibibenta niya yung gamit niya. Although mayroon siyang pera kala Mr. Kabisnes, alam niya pagagalitan siya kung pupunta siya at lasing siya. So yun na nga mga kabisnes, mga kapapi, nagdesisyon sila na paupahan na lang. Ang sagot ni Kuya Bong, kung para lang sa akin Kuya, mas mabuti pa ibenta na lang natin. Yun ang gusto ni Kuya Bong. So napag-decide nila, tinatanungan nila at saka binilinan din nila itong si Ate Ninette na kumakahanap ng buyer nga. So sabi ni nanay ni Ate Ninette, oo daw. Ewan natin mga kabisnes, mga kapapi, kung nakahanap na itong si Ate Ninette. Alam naman po natin daw na marami naghahanap ng bahay. So ang tanong natin doon, bakit ba at nakapagdesisyon si Kuya Bong na ibenta na lang, di ba? Ano ba talaga ang kahulugan ng pagsasabi ni Kuya Bong na ibenta na lang instead paupahan? Yun ang sinabi niya kay Mr. Kabisnes. So sari-saring opinion ng mga commentors natin, mga viewers natin dyan sa comment section ni Kabisnes. Mayroon nagsasabi na kaya daw ginisto ni Bong yun at para maiwasan na rin daw niya itong mga toxic niyang mga friend. Totoo din naman yun, number one din naman yun, di ba? At para hindi na rin siya babalik doon, hindi na rin niya maalala kung ano yung nakaraan niya doon, hindi na rin niya maalala kung ano nangyari sa kanya doon, sa bahay na yon. Mas maganda na rin yun at doon na rin siya titira kaila kabisnes na mapansamantala. Pero mga kabisnes, mga kapapi, may lupa kaya si Kuya Bong dito na ibinigay ni Kabisnes. Yan po ay na-vlog na ni Kabisnes itong pagsusorpresa niya kung kaninong kung sinong bibigyan niya ng lupa, di ba? So alam naman po natin na si Intoy, si Boy Papaya, si Bornok at yung si Boss Dave, si Papa Dins, mayroon na yan silang sariling lupa. Nakasama pa nga si Aningat noon, hindi ba, na pati siya nabigyan. So ito palang huli na ito ay bibigyan pala niya si Bong.
kung hindi ako nagkamali, correct me if I'm wrong mga kabisnes, 200 square meter ang binigay niya kay Kuya Bong, hindi ba? So, maganda na rin yun at hindi na mabalik doon si Bong sa dati niyang tinitirahan kasi medyo mayroon din siyang ala-alang hindi maganda dito sa bahay niya, hindi ba? Kasi alam naman natin na pinasok niya o tinanggap niya sa bahay niya nitong ex-girlfriend niyang si Clarissa. Siguro ayaw rin ni Bong maalala yon, kaya nag-decide siya na ibenta na lang talaga ang kanyang bahay at lupa, di ba? So titingnan natin kung magkatotoo talaga yun na syempre natural naman ata, mayroon din naman ata bibili dyan sa sa bahay na yan kasi alam naman natin na konkreto yon at maganda rin naman yung ng bahay. Kulang lang talaga siya sa linis itong bahay ni Kuya Bong. Alam naman natin itong si Kuya Bong, di ba? So yun, nakapag-decide sila at ito'y kumbaga ibebenta na lang kaysa sa may uupa dito sa bahay ni Kuya Bong. Doon ang decide ni Kuya Bong. Bakit kaya? Hindi natin alam. Pag tinatanong naman siya ni Mr. Kabisnes na okay lang ba daw siya, na okay lang naman daw sa kanya, sabi ni Kuya Bong. Ayon ito kay Kabisnes na tinatanong niya, okay lang sa iyo Bong? Okay lang naman daw sa kanya na ibenta para din naman daw sa kabutihan niya. Siguro mayroon talaga siyang naalala dyan sa bahay na yan na hindi niya makakalimutan. Hindi ba? So mas maganda na rin yun at hindi na siya babalik dyan kasi marami siyang mga kaibigan na toxic dyan, hindi ba? Inom ng inom, umaga, tanghali, hapon, pinapainom nila itong si Kuya Bong. Pinahapahanap nila ng remedyo kung saan makakautang o makakuha ng pera pambili ng alak. So dito sa kalagayan ni Kuya Bong na talagang nagdesisyon siya na ayaw niya na talaga bumalik dyan sa kanyang bahay. Doon na talaga siya siguro para din makaiwas na siya na mas maminabuti niya ang magdesisyon siya ibenta na lang para din siguro sa kanyang kabutihan, para din siguro sa kanyang alam na natin personal niya na problem o personal na buhay niya na naalala niya doon sa bahay na yon, hindi ba? So marami rin namang nagsasabi na mas okay na rin daw yun ibenta para doon na raw siya titira dito kay Kabisnes kasi ayon naman kay Mr. and Mrs. Kabisnes at oo naman daw, sabi ni Mr. Kabisnes, kung talagang gusto niya ibenta na lang daw. Pero tatanungin daw nila muna si Mrs. Kabisnes at sasabunin silang dalawa kung ano yung desisyon nila. So well, para sa akin, mas maganda na yung malayo si Bong dyan sa mga toxic niya kaibigan. Hindi pa rin niya yan maiiwasan. Once dyan pa rin siya uuli sa dating bahay niya na yan. Sorry po. Kasi alam naman po natin na marami nang nakakaalam kung saan si Kuya Bong nakatira. Siyempre pupuntahan siya dyan at iinganyohin siya, sasabihin sa kanya ganito, ganyan, ganito. So siyempre yung isip ni Kuya Bong mapunta na naman sa pag-inom. So instead na gumaling na siya, kumbaga ano yan tawag dito, umayos na siya, kinuha na siya ni Kabisnes, ngayon maayos na siya at nag-uumpisa na siya, nagbabago yung ba. Pero siguro ayaw niya na lang siguro titira doon sa bahay niya, hindi ba? Kasi mayroon naman mayroon siguro na kumbaga hindi niya masabi sa atin kung ano yung parang inano dito kay Kuya Bong, hindi ba? So yun na nga at nagdesisyon nga talaga si Kuya Bong na ibenta na lang daw. So nagdesisyon din si Kabisnes, okay daw ay papahanap na rin ng buyer kay Ate Ninette para sigurado, di ba? At mga Kabisnes, mga kapapi, dito ko lang talaga nakikita si Kuya Bong nagdesisyon talaga na talagang diretsuhin niya pag talagang kumbaga sa ganyan ba, sa ganitong mga pamamaraan na tulad ng ayan, ang desisyon niya bakit niya ibentahin yung ipapabenta na lang niya yung bahay niya instead paupahan doon. Hindi natin alam bakit niya naisipan yung ganon. Hindi naman yung
hindi naman yung si ka-business ang nagdesisyon. Ang ka-business doon ay paupahan na lang. Pero nagdesisyon si Kuya Bong, kaysa naman daw paupahan, ibebenta na lang niya. At least siguro nakikita din niya kung halimbawa ay kung ipapaupa niya at ay maraming nagsasabi binabaha naman daw yon. Sino din uupa doon? Once lang naman yung nagbaha doon, kaya nga kasi nga manta na lang talaga yung bahay at lupa niya para siguro nang dahil na rin sa nasa isip niya na natauhan na siya dahil sa pagkakulong niya na wala siyang kausap, naranasan niya yon na nakapag-desisyon na rin siya na ibenta na lang daw kaysa naman daw ipapaupahan. Siguro ayaw niya na memory niya doon sa bahay na yun na hindi niya makalimutan. Ganyan kasi pag mayroon kang kung mayroon kang parang pinapahalagan mo yung isang bahay at ay hindi naman talaga natin mapipigilan yung ganong sitwasyon. Na-realize din naman ni Kuya Bong at maintindihan din naman tayo na nagmamahal kay Kuya Bong na kumbaga diretso na siya. Kung babalik pa siya dyan sa bahay niya, siguro may tendency pa siya na ang pagdidesisyon ni Kuya Bong ay diretso talaga. Yun din naman talaga ang sinabi niya. So ang pagkasabi, kung halimbawa sakaling syempre kung sakaling hindi niya ibebenta, babalik siya doon, maalala niya at pupuntahan siya ng mga barkada niya, nyayayain talaga siyang maggumawa na naman ng kabalastugan. So maganda na rin yun at may ganito at kumbaga nakapag-desisyon ni siya na gano'n na ibenta na lang niya, 'di ba? Parang kasi parang hindi na anong tawag doon na parang hindi siya masaya exactly na nabenta yung bahay niya. Baga nandoon na yung parang yung feelings na hindi natin maintindihan bakit nakapag-decide si Kuya Bong na ibenta na lang daw ang bahay niya. Kumbaga ginusto na niya yung bahay, mga ka-business, mga kapapi. So mga kapapi, mga ka-business, tunghayan po natin ang babae ipapakilala ni Wakiwak dito kay Bong. Sino kaya itong babae na ito? May konting may itsura naman siya, Tapos so sa atin, sa inyo, sa akin, mga opinion natin, marami naman samut-sari naman ang mga opinion natin kung mapapanood natin si ka-business. Kumbaga, iniiba na lang ang aking reaction video. Sana nagustuhan po ninyo. At kung nagustuhan ninyo, please do like, comments, and share my video. At manood na rin kayo para updated tayo sa aking reaction ng video, mga ka-business, mga kapapi. And don't forget to subscribe to Mrs. Official Papa Dins TV at ang pangalawa nilang channel, ka-business family, at ang kanyang mga kaibigan, Wakiwak TV, Kaimas TV, at Papasundot. Pakisubscribe din na po natin. At ang mga kagwang na 7, don't forget po to subscribe, supportahan po natin sila. At ang siyempre yung YouTube channel, huwag ninyong kalimutan, mga ka-business, mga kapapi. At ang aking mga kasamahan na reactor, magigiting na reactor, sina Taong Gala, Anime Reactor Steve, Ma'am Police Channels, Kalingap Turak, Pelsi Katangay, Analisa Reality Vlog, at MK Unday Okray TV po. At ang inyong lingkod, Minamix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Bira banat lang tayo, mga ka-business. Thank you so much sa panonood po ninyo. Suportahan po ninyo ang aking mga video, mga ka-business, mga kapapi. At sabo na po siya. At salamat po sa aking mga subscriber at bago na sa subscribe, maraming salamat po sa inyo rin panonood. Okay, so hanggang dito na lang po. Bye bye po, mga ka-business, mga kapapi. See you again in my another reaction TV. Bye po.